Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa may Lapasan Clarin, Misamis Occidental. Dito pa rin po sa may Mindanao. At merong isang pamilya po dito na gustong humingi ng tulong kay Idol Senator Raffy Tulfo at sa ibang netizens. At ito po ay ibablog ko na ngayon. Okay? At ito na po, dito na po tayo sa may bahay nila. Bali, ito po. Today is Sunday. Ito, marami mga silampay dito. Good morning, ma'am. Punta tayo sa maliit kong bahay. Ano yung balay, no? At ito guys, ito yung bahay nila ni ma'am. Yan. Yung bahay ko. Liit lang. Okay lang po. Kinsan eh? Ano yung mata? Oo. Ito yung anak ko, yung bunso. At ito yung bunso niyang anak guys. Ayun, kawawa. Pang ilan to? Pang tatlo, bunso. Pang tatlo. Kasi yung dalawa. Sa asawa ko. Okay, okay. Kaya ito yung bahay ni ma'am. Ito po yung ano, minsan pag bumabaha po dito at malakas yung ulan, talagang pumapasok talaga sa loob ng bahay at talagang hanggang bewang dito. Yan. Yung nakita niyo lang po guys, so diba? Kawawa naman dito. Kumbaga sana po ay matulungan po ito ng mga ni Senador Raffy Tulfo at saka sa ibang netizens. Kahit konting tulong financial po. Ayan. Sa tinan yung paligid, ganun. Yung paligid po nila. Ayan. Maraming kabahayan dito na nangangailangan din ng tulong. Musta pam? Kamusta po kayo dito? Okay lang po. At ito guys, papasok ako sa bahay nila ma'am. Dito kami mag-uusap. Ayan, akin ko. Tingnan mo yung bubong ko, sir. Ayan, yung bubong nila ma'am. Ayan po, ito. Ito yung bahay niya. At medyo butas-butas po talaga. At ito yung dito sila kung saan magsasaing. Ito may abuhan. Yan. O diba? At ito yung pinansisigan nila yung panggatong. Hamog kuha na ni ma'am. Sa baybay. Ito yung kinukuha nila dun sa may tabing dagat. Yun. Okay. Punta na mas isako. Ano yung function pa ni? Gana pa ni? Oo, mukha na. Ito guys yung electric fan para makatulog si baby. Ayun, mahindi yung tulog ni baby oh. Hi ma'am, magandang umaga po ulit, magandang araw. Ano po pangalan nila? April Jane may paranom po. April Jane may paranom. Saan po kayo talaga? Taga dito ako Taga since dito. birth. Okay. Yung pong asawa nyo is? Ano po, taga Tipolo po siya. Taga Malugas, Katipunan, Zamboanga del Norte po. Okay. Sa ngayon po ba buo pa rin po kayo o Hindi, wala na kami since May. since May? Opo. This year? Opo. Ano pa nangyari? Ito na rin konti. Hindi na kasi mas nalulong siya sa bisyo, tapos yung mga anak niya hindi niya inalagaan. Kasi nagtatrabaho ako noon sa sa Sigatik para mabubuhay lang yung anak namin tatlo. Okay. Tapos pag uwi ko dito, kada Sabado ako uwi dito para bigay ko sa kanila yung nila, mga pangangailangan. Okay. Pag uwi ko dito, yung mga anak ko, ang dumi-dumi na, hindi pa nakakain. Natutulog sila na walang kain. Masakit pa sa akin, sir, na makikita kong gano'n yung mga anak ko.
Pag, Okay lang po kung iyak niya yan para lumabas naman yung pagkatapos, sama ng pag loob niya. umaga, pag linggo, uwi naman ako sa amo. Ang sabi ko sa kanya, aalagaan mo yung anak natin. Pag uwi ko naman yung, bumalik ako pagka linggo. Pagka Lunes hanggang Biyernes yung trabaho ko doon. Pagka Sabado ng umaga, sinatan ako ng kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, nalulunod na daw yung anak ko. Nalulong yung? Nalulunod yung anak ko. Nalulong yung anak niyo? Yung, Doon, malapit lang kasi dito ang dagat namin eh. yung panganay? Yung pangalawa ko Pangalawa. din. Nakita yun ng pangalawa kong kapatid. Ang Okay. sabi niya sa akin, tumigil ka na sa iyong pagtatrabaho kasi yung mga anak mo dito, hindi na inalagaan ng ayos kasi umiinom siya yung anak ko hindi niya inalagaan. Tapos pag uwi ko dito, sinabihan ko siya, ba't ganon? Ba't mo iniwan yung mga anak mo? Inuuna mo pa yung bisyo mo kaysa sa mga anak mo. And then, pagka nagtrabaho naman ako ulit. Okay. Sinata naman ako, yung mga anak mo lumalakad na. Papunta na doon sa malayo. Nahanap nila yung papa kasi yung papa nila dito is nagtatrabaho bilang tricycle driver. Alas 10 na noon, hindi pa kumakain yung bata. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi pa kumakain yung mga anak ko? Binibigyan ko naman siya ng pera. Okay. Pambili ng bigas. Ate, binili na niya ng pag-inom. Araw-araw lasing yung asawa ko. Kaya hindi ko na pinigilan yung sarili ko. Iniwanan ko na lang siya. Yung sabi niya sa akin niya, bumisita doon sa kanyang mga lola at lolo. Sabi niya sa akin, hiramin niya lang yung dalawa ko anak. Ang sabi niya sa akin, hindi na niya ibabalik sa akin yung dalawa. Ang sabi ko sa kanya, ba't hindi mo ibinabalik sa akin? Anak ko yan eh. Ang sabi niya, Ilan po bang anak niyo? Tatlo, tapos dalawang... yung sa kanya, isang babae at isang lalaki. Mas matanda yung lalaki. Hindi, Mas pangalawa, mas matanda yung Ito, anak, babae. babae ba? 8 years old yung panganay ko, yung pangalawa, 6 years old, at yung pangatlo, 2 years old. 2 years old po. Okay. Okay. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya sa loob ng 11 years, ganito ka ng, kasi yung asawa ko is matanda sa akin, Ilan taon po ba siya? 47 at samantala ako 26. Ang sabi ko Oh, opo. 26? Ang sabi ko po sa kanya, yung isip ko mas matanda sa kanya kasi palagi na lang ako magsasabi sa kanya, ganito gawin mo, ganyan. Hindi naman siya makikinig. Okay. Ang sabi ko sa kanya na kapag hindi ko na kaya, iiwanan na kita. Andun, kasi palagi lang kami mag-aaway. Kasi nga yung mga anak ko hindi na makakain ng maayos. Nagkasakit ito. Kaya iniwanan ko na yung trabaho ko para sa mga anak ko. Kahit mahirap sir, kakayanan ko para sa mga anak ko. Wala lang kayong communication sa ngayon, ma'am. Pinutulan na ako ng komunikasyon sa mga anak eh. Kasi ang sabi nila, inabandon ko na. Ang sabi ko sa mga anak ko, alam ko, darating ang panahon, babalik kayo sa akin. Kasi yung pangalawa ko, ang sabi niya, ma, kunin muna ako dito. Kasi si Papa palaging lasing. Nung una, nagpapadala ako kahit mahirap dito. Kahit bigas, hindi ako makabili para lang makapadala ako sa mga anak ko. 500 para lang makabili sa chinelas na pangilan nila sa eskwelahan. 2 beses ako nakapadala sa kanila, sir. Pero pag last na hindi na nila ako nausap. Masabi ng kasi ng mga kapatid niya, wala na daw ako pakialam sa mga anak ko. Kasi hindi ko daw sila pinalagaan. Ang sabi sa akin ang sabi ko sa kanila ang sabi ng asawa ko, hiramin lang nila yung anak ko. Okay. Pero sabi nila, pupunta daw sa DSWD kasi nabandon ko na. Paano mo sabi nabandon ko na? Nasa asawa ko eh. Hindi sa lahat ng panahon, yung mga kapatid niya ang desisyon kasi alam ko, ama rin siya sa kanyang mga anak. Hindi sa lahat ng panahon, maminaw siya sa mga igsoon niya, bitang. Nakikinig sa mga kapatid niya. Ang sabi ko sa kanya, kapag mayroon ka ng asawa, dapat sharing ka na ang maminaw siya na ako, na mag-isig paminaw ay minduwa ba, hindi kay iyaharang desisyon may matuman sige.
Sakit ba sa kwan sir? Nang sira ko hilom-hilom. Kurang giloom. Ibig sabihin guys, gusto nila magkalinawas lang dalawa tapos magkakaintindihan pero hindi nakikinig yung asawa niya sa kanya. Sabi niya lang sa akin, laging lasing sir. Alam ng mga kapitbahay ko dito araw-araw. Sabi nila sa akin, yung anak mo, hindi na maalagaan. Yung anak ko, ang dumi-dumi lang, hindi nakakaligo. May balita pa po ba kayo sa kanya? Sa ngayon, wala na kasi wala naman ako cellphone. Ang sakit kasi sir, bilang isang ina na mawalay sa mga anak. Oo naman. Saan kayo nagkakilala nga pala mo? Sa Dipolog lang, doon kasi nagtrabaho ko doon. Tapos, nakilala ko siya. Nagising yung baby. Hello baby. Ako yung bunso. Ano pangalan mo baby? Carla. Ay. Bali ma'am, ano yung pinagkukunan nyo ng kahit konting income dito? Minsan naglalabada ako sir. Okay. Minsan yung panggatong ko, binibenta ko para lang makabili ko ng bigas. Sa paglalabada, magkano naman po? Minsan, sa bibigyan? paglalabada ko, minsan 350, 400, yung maliit ng 200. Sa panggatong naman, minsan yung sako na, yung malaki, 150. Okay. Yung lalagyan naman ng bigas, yung sako sa bigas, 100. Minsan nga sir, wala kaming makain, hihingi na lang ako sa kapitbahay, pero binibigyan naman nila ako kahit konti. Masaya na ako doon. Sa kuryente, magkano po bill nyo minsan? Minsan yung sa kuryente ko lang po, 50 lang po. Okay. Kasi lang po, sugat sa gas na po. Minsan nga hindi ako nakapagbigay. Nagpapasalamat nga ako kasi hindi nila ako sinisingil. Pag may pera na ako, babayad naman ako sa kanila. Pag walang-wala po, sasabihin nila po sa akin na huwag mo na lang isang bayarin, bili mo na lang yan ng bigas. Matagal na po kayo dito sa bahay? Isang taon na ako dito, sir. Isa pa kayo galing? Sa Dipolog, sir. Sa Dipolog, tapos ito. Kasi yung asawa ko, sir, nagkasakit dati. Okay. Nagkasakit siya sa kanyang bisyo. Dito ko siya pinagamot. 4 na buwan siya, hindi makabakot, hindi makabakaw na maayos, hindi makalakad. Pinagamot ko siya dito, tapos yung gumaling na siya, ang sabi kasi sa doktor na bawal siyang uminom. Okay. Bawal siyang mapagod kasi gagaling niya lang ng ospital eh. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka nang uminom. Kasi yung katawan niya hindi pa kaya. Okay. Sabi niya man sa akin, pag may buhay. Pag mamatay. Ganun lang kasimple yung sagot niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, sana hindi na lang kita pinapagamot. Kasi ngayon niya lang yung sasumbalik mo sa akin eh. Hindi na kami, halos araw-araw kami mag-away. Hanggang sa hindi ko na makayanan, iniwanan ko na lang siya. Ako na lang yung iiwan sa kanya. Kahit masakit. Asan po ba yung magulang niyo po? Yung magulang ko nasa kabila. Dito lang din? Opo. May kapatid po kayo? Meron po, dalawa. Yung isa po nagtatrabaho. Yung asawa niya po nasa... Okay, bali dito lang pala kayo. Pang ilan po kayo? Panganay ako. Okay. Bali yung dalawa mong kapatid, may asawa na rin? Na rin. May na rin. Kasi ayaw kong, hindi ko kaya yung sa kamama ako kumakain, sa lahat, sa kanya ako, kaya gusto kong ako mismo ang kakayod sa sarili ko. Gusto kong ako naman sa sarili ko nga. Kaya ko to kahit mahirap. Bali po ma'am sa meron po ba kayong gusto sabihin doon sa asawa niyo kung sakaling mapanood na tong video na to, baka po may gusto kayo sabihin sa kanya, kay sir? Ang gusto ko lang sabihin sa kanya na alagaan niya yung mga anak namin kahit wala na ako. Kasi hindi naman ako nagkulang sa kanila eh. Ang gusto ko lang na tumigil na siya sa pag-iinom, aalagaan niya yung dalawa niyang anak.
Kasi yung mga anak lang ang paglaki ng mga anak niya, yung mga anak lang niya ang mag-aalaga sa kanya, hindi yung ibang tao. Okay. Sana kung mapanood mo man ito, sana tumigil ka na sa pag-inom mo para sa mga anak mo. Kasi lumalaki yung mga anak mo, hindi yung bumabalik pang bata. Alam na nila yung ano ang tama at mali. Yun lang po. Okay po. Ano po yung gusto niyo sabihin kay kung baka sakali mapanood to ni Idol Senator Rapi Tulfo at saka sa ibang netizens, ano po yung tulong na gusto niyo, kahit konting tulong na hingin niyo sa kanila po? Ang gusto ko lang po yung kay Sir Idol Rapi Tulfo, gusto ko lang po yung bubong ko po maayos. Bigyan niyo lang po ako ng financial na kahit maliit lang po, pangpuhunan. Kasi marunong ako magluto ng mga kakanin. At saka po, gusto ko lang po na magkaroon po kami ng bagong salog. Kasi yung salog namin butas-butas. Yung sahig po nila is ito, kawayan po. Tinaktan ko lang po ng sako. Yun po, tinaktan lang po doon nila sako yun. Para hindi lang kami makita pag Oo nga. kami. Kasi kung wala yung sako, talaga makikita sila ito, makikita yung loob ng bahay. Yun po, So, makikita yung nito. ano po namin, yung yero. Gusto ko po makalitan. Tsaka yung sa bahay, yung bahay, ano, butas pa yung bubong Kasi nila. pag malakas yung ulan dito, sir, talagang butas-butas talaga to, sir. O, nilagyan ko lang ng sako. Para pag malakas, hindi lang mas basa yung bata. Kasi ang importante sa akin, Kawawa naman yung bata. Pag example, pag malakas yung ulan, malakas yung hangin, possible talaga na matatamaan yung bata ng tubig ulan. Lalo na pag bumaha, talagang papasok sa loob dito. Dito, sir, nilagyan ko lang ng sako. Sir, Pati sa likod ko, may sako dito loob. para lang hindi kami makita. Okay. Sa ngayon po, yun lang po yung gusto sabihin ni ma'am. At nananawagan po ako sa, yun nga, kay Idol Senator Rapi Tulfo at saka sa ibang netizens, sa viewers. Sana po ay matulungan po natin si ma'am sa kalagayan po nila dito. At talagang ang hirap po, lalo na pag malakas ang ulan. Pag nag high tide po, yun, talagang tataas yung tubig ng dagat. Yung taob dito is gabi. Gabi. Gabi-gabi. So pag gabi ma'am, may tubig dagat na to. Oh, kagabi may tubig dagat pero maliit na. Baka mamaya malaki-malaki na yung tao. At ito guys, yan, may tubig dagat yan mamayang gabi pag nag high tide. Alas 8 hanggang alas 11. Yeah. Yung tao dito. So yun lang po guys. Sana po ay matulungan natin si ma'am. If ever na po na may gusto mag-send ng GCash is ilalagay ko po sa screen yung GCash number ko po. At kung ano po, kahit konting tulong at makakarating po talaga kay ma'am yun, kasi ibablog ko rin po pag bumalik ako dito. Hello. May gusto ka ba sabihin kay papa mo? Pistorya pa din. Pistorya. Pistorya pero dili pa kayo, sir. Okay. Kuya, sir, ito yung anak niyo po. Oh. Wawa naman. Nagising tuloy siya nung pagdating ko. Buwan nito na lang bago na naayo. Kung sa sakit niya? Paano po? Nagsuka kalibang, nagbilantan. Nagani ko nakahawla mo sa musilingan. Ilan uli anak ko? Kuno sa lang? Nagkasakit pala si baby, yung lagnat, yung pag nagsusuka at kalibang nagdudumi din, nagka-diarrhea. Okay na pala. Wala gitalag, hindi po dinala sa ospital. Dala na mo sa center. Okay, dinala daw nila sa center. Okay. Pwede na baby. Pero si sir, wala na po siyang, financial na tulong sa inyo, yung ako lang yung bumubuhay sa anak ko. alright guys, yun lang po yung sa side ni ma'am. At least kanina umiiyak si ma'am. At least kahit papano lumabas yung sama ng loob niya, iniyak niya. Yun talaga buhay. Kaya sana po matulungan po natin siya.
Yun lang po. At ma'am, thank you sa pag-interview nyo. Pumayag kayo. Guys, thank you. Yun lang po guys. Sana po matulungan natin si ma'am. Labits TV. Peace out po. At ito po guys, pahabol ko lang po. Ito yung sa bubong nila mo, sa bahay nila. Yan. Okay. Yung dito sila nagsasaay, nagluluto. Yan. Okay. Yan lang po guys.